Po natin si Sir Joe Zaldarriaga, ang Vice President and Head of Corporate Communications ng Meralco. Good morning, Good morning, Sir Joe. Hi, Tuesday at Christian, magandang linggo ng umaga sa inyo. Tama si Tuesday at Christian, tama ka rin. Dami ng tanong talaga. Alam ko, Sir Joe, hindi ito yung first time. Isang linggo na yata. Ito pati Ayan yung na personal post ko to inform the public. Nabasa ko nga yun. Iba doon, yung iba doon hindi na related sa Meralco. Trabaho ko dahil tinatanong nung isa kung pwede daw akong murahin Sabi ko, grabe naman. I think emotions are high. Yes. Pag ganito, I've been in the communications industry for 40 years. Mm-hmm. Parang napapansin ko lang nawawala na yung tamang diskurso at bagkus ay napapalitan ng galit na lang, ng maaanghang na sentimiento na minsan wala ng logic. So let's try to put everything in perspective. Kumbaga ipapaliwanag natin ng malinaw at yung mga kumakalat sa social media na may kasamang maling impormasyon, galit, iba malisyoso. Sinusubukan ko naman talaga unawain, pero mas importante malaman natin ano yung katotohanan. So ito yung So totoo tinatawag na ba, fast Sir food Joe? charges. Ayun. Hello? Unang tanong, Sir Joe. Totoo ba yung mga nakapost na mayroon daw surge o bigla ang pagtaas ng electricity bills? Yun At muna. saan ba nanggagaling yung taas na yun? Ito na muna sasabihin ko. Yung tinatawag na surge ay depende sa gamit ng consumer, in terms of, kasi summer ngayon mapapansin na rin natin na talagang mainit ang panahon, kaya naman patuloy yung pagtaas ng consumption. Kasi kapag tag-init, ang tawag namin dito, seasonality of consumption. Init, mas matagal mong gagamitin yung mga appliances na makakatulong sa'yo para makaagapay ka. Aircon, electric fan, tapos mas madalas mong buksan yung ref para uminom ng tubig. So in fact, based sa pinakahuling data namin, nasa 20 to 33% ang tinataas ng konsumo sa kuryente kapag panahon ng tag-init. So trend na talaga to, Sir Joe, taon-taon. Yes, cyclical yan, Christian Tapos, bali papasok March, April, May, June, may ilang I think a week or two of July, tapos bababa na yan, hanggang kaya yung volume of complaints namin when we trace it, when we analyze it, ang taas talaga pag summer months. Dahil siguro, kung dating number 1 ng electric fan mo, ngayon number 3 na. Oo. It's really usage, It's really usage kung paano. Pero yung iba nga, di ba, may mga nagsasabi nga, mag-aircon ako kaysa naman magkasakit ako. May mga ganung na comments because really, pag mainit ang panahon, asahan mo, tataas yung consumption mo. It's already a given. Now, it's a matter of how do we manage o paano natin i-manage yung ating consumption. So dyan papasok yung energy efficiency. Yung let's make sure yung mga household appliances natin, lalo yung aircon, nasa maayos na kondisyon, malinis, wag bukas sara yung ref. Kung sakali, check natin yung gasket, baka sumisingaw na. Tapos yung ibang mga appliances natin, plancha, baka pwede once a week na lang. Instead of 2 or 3 times. Those small things, pag pinagsama-sama mo, kahit pa paano makakatulong yon sa cost o bayad mo every month. Plus, nagkataon ngayong buwan, tumaas ng April, 53 centavos per kilowatt hour dahil sa increase ng generation charge, particularly yung mga gas plants. Tumaas yung presyo ng gas plants. So, ito pinagkukunan natin ng supply. Nag-reflect sila ng increase kasi bumagsak din, ibig sabihin, bumaba din yung
yung pera natin kumpara sa benchmark na US dollar. So, these factors, kumbaga, tumaas yung gen charge, tumaas yung konsumo. So, talagang nakakita sila ng ganyan. Ngayon, bababayan by the time the rainy season comes in. Ayun. So, we just really need to keep informing the public about this. Ako talagang papaliwanag ko ng ipapaliwanag to, pero yun lang nga, pakiusap ko sa mga netizens, lalo dun sa akin social media page, no? Nagpapaliwanag lang po ako. Wag mo kayong magagalit sa akin because I am just trying to explain. Yes. Pero naunawaan ko naman bakit ganun yung sentimiento sa ground. Kaya nga, kailangan ko pa rin magpaliwanag, mag-explain. At nandito naman ako para magbigay ng information. Public service lang po, public service lang. Ay, Sir Joe, isa sa parte nung galit nila. Sabi Yung nga nila, charges. alam mo pagka ganitong mahal-mahal na yung kuryente, nagiging mabusisi ang publiko. Iniisa-isa na Yes. binabon sentimo. Dati Okay. kasi Sir Joe, pag paliwanag ko yan, no? pag natanggap nila Paliwanag ko yung yan bill ng- nila, ng mahinahon. pag natanggap nila yung bill nila dati Sir Joe, wala na silang may mga pakialam. mandated na o nakasaad sa batas. Alinsunod sa umiiral na pulisiya at batas na kinokolekta ng distribution utilities at electric cooperatives mula Luzon hanggang Mindanao. Ibig sabihin, hindi lang po ito Meralco. Lahat po yan ng mga DU, private DU at saka mga electric co-ops. Ano po ito? Unang-una yung lifeline rate. Ang lifeline rate po, mapaliwanag ko lang, ay ang subsidiya na binibigay sa mga 4Ps, yung qualified 4Ps, at yung mga nakapagpakita ng local social welfare development office certification. Ito yung subsidy na ayon sa Republic Act 11552 o yung expanded lifeline rate law ay enacted, kung hindi ko nagkakamali, 2021. 2021. At equivalent ito sa 1 centavo per kilowatt hour na cross subsidy charge. No? Ibig sabihin, Tuesday, ikaw, Christian, ako, kung dahil subsidizing consumption tayo, merong bawas na per kilowatt hour na gamit natin na 1 centavo. So, ang 1 centavo na yan ay siyang nagsasubsidize dun sa mga mahihirap nating kababayan. Yun yung provision sa batas. Malinaw dito, Malinaw na Sir Joe, malinaw sa yun. Lifeline, ito ay utos ng batas noong 2021. Batas ito, Republic Act 11552. So malinaw tayo doon, Sir Joe, sa Lifeline. May tanong din sila, paano naman daw yung tawag dito, yung Senior citizen subsidy. subsidy? Oo. Doon Senior naman. citizens, okay. Sang-ayon sa Republic Act 9994 o yung Expanded Senior Citizens Act of 2010, merong subsidy na 5% discount ng mga senior citizens na ang konsumo hindi tataas sa 100 kilowatt hours a month. So, sang-ayon sa RA 9994, equivalent ito sa ngayon ng 0.0001 per kilowatt hour sa mga customer. Kailan naman to sinimulan na? I think in my own analysis dito, Christian, at Tuesday, ang nakikita lang nila yung subsidy, but if they look at the absolute amount, hindi naman ito, ako, sa akin, hindi ito ganun kalaki kumpara, for example, sa generation charge. Generation charge yan halos more than 60% ng cost ng Meralco. At ng lahat ng I would presume lahat ng DUs at saka electric cooperatives. So, pag may impact every month, it's really the generation charge. Yun yung malaki. Yun ang talagang nagbibigay kung
gagalaw yung electricity bill mo o hindi. Mm-mm. The rest of the charges, kung ano distribution charge ng Meralco, hindi Yun po sa Meralco. gumagalaw yan. Ano na po, since 2015 at bumaba pa nga yan nung 2022. Oo. Kung hindi ako nagkakamali. Oo. Oo. Transmission, bahagya, tumataas. Mm-mm. Itong mga ito, sabi ko nga 1 centavo, yung isa 0.000 Sir Joe, may isa pa kasing concern bukod dun sa senior citizen, sa 4Ps, yung system loss. Ito tama ba yung mga jumper? Kasama ba dito 'yun? Ang system loss, meron niyang top na hanggang 6.5%. Pero ang Meralco is way below the cap. Bakit meron yan? Kasi dalawang components yan, ano? Yung technical losses at yung tinatawag na pilferage. Yung technical o line losses, ang parang yellow yan eh. Di ba ang yellow, pag binili mo sa isang ice plant, Mm-mm. bago yan mapunta sa isang restaurant, for Natutunaw. example, meron ng portion na wawala during transit. Diba? Kunyari, binili mo ng 1 kilo, yung yellow. Pagdating niyan sa restaurant o kung saan man pupunta yan, 600 grams na lang. hindi na yan 1 kilo. Similarly, from the generation plant to pagtawid niya sa transmission, pagsalo ng distribution, meron ng tinatawag na natural line losses, yung heat loss. Mm. Meron talagang nawawalang portion. Kaya ang batas, nilagyan ng cap o hanggang dito lang kayo private use. 6.5%. Okay. Ang mga electric cooperatives, dahil siyempre iba naman yung sitwasyon nila, mas mataas pa yung level ng system loss nila. So sa Kung madaling hindi ako salita, nagkakamali- Sir Joe, lahat ng ito ay nangyayari dahil doon sa umiiral na batas. Na ginawa ng mga Tama po, mambabatas. tama po. At saka may rules po, no? May rules. Kasi heavily regulated kami. Oo. So ako, itong pinapaliwanag ko to, Meralco is only a part of the energy supply chain. Okay. Si Joe Saldariaga po, Meralco po ang kanyang pinaglilingkuran at yung mga customers po na Meralco. So tama ba? Pero itong pinapaliwanag ko para sa buong bansa na po. I am trying to explain and put into perspective that this is nationwide. Okay. Yes. Yun. Itong issue natin, no? Hindi lang po ito unique to Meralco. And therefore, I think it is imperative on my part to keep explaining. Kaya pinapaliwanag ko to, yung home electricity bill na Meralco, highly regulated yan. Ganoon din po lahat ng electricity bill ng mga private DUs at saka mga electric co-ops. Ayun. Wala kami pwede pong ilagay dyan na 1 sentimo nang hindi ho aprobado sa ilalim ng batas at sa ilalim ng regulations at rules po Alright. ng ERC. Ayan. So, yan lang Dahil- muna sa ngayon, Sir Joe. Naubusan tayong oras, pasensya na. Pero alam ko, gusto nyo pang ipaliwanag ng mahaba-haba yan. Sa susunod na mga programa, baka maimbitahan po kayo ulit para at least makuha naman yung side ng Meralco para dito sa mga sentimiento ng ating publiko. Ang malinaw dyan sa 100% Yes, thank you. hindi napupunta sa Meralco. Oo. Oo, tama Yeah. yun. O yan. With that, Salamat sa pagkakataon. Thank you, Sir Joe. Salamat po. At mga kapuso, Hilingan, walang pinoprotek.